Last 3 episode na lang tayo mga Lodi, at heto na po ang mga isisigaw natin ngayon na sina Lodi, Joselito Badong, Lodi Lindenmark Kismundo, Lodi Zian Masuher, Lodi JCM Pete, Lodi MJ Kyot, Lodi Boy Palaboy, Lodi Baknam, Lodi Noel Murillo, Lodi Anisa Dico, Lodi Gaizal Diaz, Lodi Clyde Maglaya, Lodi Leonard Del Cruz, Lodi Jonathan Pakulanang, maraming salamat po sa inyong lahat. At kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-145 kabanata sa pagpapatuloy. Nagulat ang leader ng Herosec na napasabi na paano ito nangyari. Dagdag pa niya habang magkaharap na sila ng ating bida na paano ka. Na hindi na niya naituloy ang pagsasalita ng sinigaw ng ating bida na ipapaliwanag ko na lang mamaya, Gonghu. Wala na tayong oras. Dagdag pa niya habang hindi pa rin makapaniwala ang muka ng sect leader ng Herosec na makinig ka sa akin kung ayaw mong bumagsak ang Heavenly Herosec. Muli na namang sinigaw ng ating bida sa kanya na Gonghu. Napasabi ang anak ng sect leader na walang hiya ka. Paano mong nagawang gawin yan? Dagdag pa nito na walang galang. Ganyan ka ba makipag-usap sa leader ng sekta? Nagulat ito nang sumigaw ang kanyang ama na sinabi ko na sa inyong lahat. Tumigil na kayo. Pagkatapos muli na namang may sinabi ang ating bida sa kanya sa pamamagitan ng sound transmission. Natumibok ng mabilis ang puso nito na mabilis ang paghinga na makikita ang gulat sa kanyang muka. Na ito ay pinagmamasdan ang ating bida na nakatayo sa kanyang unahan at si Jeoksaeng na nakaluhod sa lupa na may pag-aalala. Makikita ang mata ng ating bida, sinabi niya na Gonghu, kailangan mo akong pagkatiwalaan ngayon din. Tinitigan siya nito ng mabuti habang pinagpapawisan ang muka na tila hindi pa rin makapaniwala. Nasinigaw pa ng ating bida sa kanya na wala ng oras. Biglang napalingon siya sa kanyang likod nang may malakas na napasigaw. Na sinabi niya sa kanyang isip na nababasag na ba ang depensa sa unahan. Ang pagsabog na yon ay siguradong gawa ni Tang Seryong. Hindi na sila magtatagal. Dagdag pa niya na dahil bumabagsak na ang unahan, kahit nandyan pa sina Seryong at Won Ahm. Kaunting oras na lang at darating na ang unang grupo ng Iron Sword Squad. Pagkatapos sinigaw muli ni Jinmu na sabi ko wala ng oras, buwisit. Makinig ka sa akin, gago ka. Tumugon sa kanya ang sect leader ng Herosec at sinabi na okay sige. Gagawin ko ang sinasabi mo. Na napasabi ang ating bida sa kanyang isip na sa wakas. At pagkatapos itinuro sila ng sect leader habang sinisigaw sa mga kasamahan nito na makinig kayong lahat. Ang lalaking yan ay isang magaling na general at estrategista. Ayusin ang mga pormasyon ayon sa mga utos niya. Napasabi ang kanyang anak sa kanya na ama. Baka anumang sandali ay makalusot na ang Iron Sword Squad sa pangunahing pormasyon. Gusto niyo ba talagang sumunod kami sa mga utos ng kung sino-sinong lalaking bigla na lang lumitaw? Dagdag pa ng isang lalaki sa kanyang likuran na sect leader. Sino ba talaga siya? Hindi natin pwedeng gawin ito. Sinigaw sa kanila ni Gonghu na ito ay isang utos bilang pinuno ng sekta. Ang pangalawang pinuno at ang mga matatanda ay dapat sumunod sa lalaking yon para baguhin ang mga pormasyon. Humarap siya kay Jeoksaeng at umupo na sinabi sa kanya na narinig mo yon. Magbigay ka ng utos sa Heavenly Herosec. Hindi naman makapaniwal si Jeoksaeng na gagawin niya ito. At nagtayuan ang mga balahibo niya habang sinasabi na Sir. Dumating ako rito bilang isang palaboy, pero gusto niyo akong kumilos na parang isang general na estrategista. Dagdag pa niya na kaya kong mag-isip ng mga taktika, pero hindi pa ako kailanman namuno sa ganito karaming tao. Hinawakan siya sa balikat ng ating bida habang sinasabi na ayos lang kahit hindi ka sanay. At ayos lang din kahit magkaaberya tayo. Ang mahalagay mapigilan natin ang mga pag-atake ng Iron Sword Squad. Dagdag pa niya dito na makikinig sa'yo si Gonghu kaya maniwala ka sa sarili mo. Napatingin sa gilid si Jeoksaeng kung nasaan ang leader ng Herosec habang sinasabi sa kanya ng ating bida na masanay at bihasa ang mga elite ng Heavenly Herosec kaysa sa iniisip mo. Lumapit sa kanila si Gonghu na seryosong nakatingin sa kanila. Tumayo ang ating bida. Pumikit na sinabi na alam kong nalilito kayo pareho. Ipapaliwanag ko itong lahat sa tamang oras. Unahin muna natin ang dapat gawin ngayon. Tumingin ang ating bida sa kanyang gilid, sinasabi niya na mag-cooperate kayo at tulungan ang isa't isa, sa ganung paraan, makakaligtas tayo. Okay ba?
Na napatingin sa kanya si Gonghu na may pagtataka pa rin sa kanyang muka. Na ang ating bida ay napangiti sa kanya. At pagkatapos ay dali-daling bumalik sa dati niyang pwesto, habang sinasabi sa kanyang isip na isinusugal ko na lang ito matapos kong makita kung gaano kagaling si Jeok Saeng sa pagbasa ng sitwasyon sa labanan. Dagdag pa niya sa kanyang isip na napatingin sa kanyang likuran, sinabi niya sa kanyang isip na maaaring hindi ito gumana. Pero mas mabuti na ito kaysa wala tayong gawin at mamatay na lang. Habang nikikipagkamay si Gonghu, sinabi niya na sinabi mo bang Jeok Saeng ang pangalan mo? Napahawak naman ng isang kamay sa ulo si Jeok Saeng na tumugon na oho. Matalim na tumingin si Gonghu na sinabi na pakiusap, ibigay mo na ang mga utos mo. Natumugon sa kanya si Jeok Saeng na sinabi na ipapaliwanag ko ang mga taktikang naisip ko. Una, ang frontlines. Pagkatapos isang malaking pagsabog ang makikita na nagsiliparan ang mga ito sa hangin. Nangangalit ang mga ngipin ni Tang Seryong, sinabi niya sa kanyang isip na ang dami nila. At patuloy lang silang dumarating. At isang kalaban ang tumalon sa ere sa likod ni Tang Seryong na atakihin siya. Mabilis na hinarang ito ni Won Am na agad niyang inatake. At tumingin siya sa kanyang likod na sinabi na Miss. Umatras na tayo at sumama sa pangunahing unit. Na sumigaw si Tang Seryong na hindi. Na naiisip ang pakiusap ng ating bida na sinabi pa niya na inutusan niya tayong gawin to. At yun ang unang beses. Dagdag pa niya na hindi ako pwedeng umatras ngayon. Matapos niya akong kailanganin sa unang pagkakataon. Napasigaw si Won Am sa kanya habang ito ay nakaluhod na, ngunit gayon paman. Ang kalaban. Sobrang bilis. Lampas sa inasahan ko. At sa ganitong sitwasyon, nabiglang isang lalaki ang nagsalita na isang Taoista at isang Tang. Anong di inaasahang ani? Sinabi pa nito sa kanila na nakita ko. Ang magandang kimo. Galing ka ba sa Kongtong sect? Sinabi pa nito habang makikita ang paa ng ating bida na malapit na sa kanila na hindi ko alam kung bakit tinutulungan ng Tang Clan at ng Kongtong sect ang Heavenly Hero sect. Tinutukan ng espada ang dalawa na sinabi pa nito sa kanila, ngunit ililigtas kita kung susuko ka. Marami akong gustong itanong sa'yo, kaya espesyal kitang ituturing na parang mahalagang panauhin. Sumuko ka na sa walang saysay na paglaban. Mukhang malapit ka nang maubusan din ng mga patagong sandata. Napangiwi ng muka si Tang Seryong na sinabi sa kanyang isip na mabilis siyang makaunawa. Dagdag pa niya na seryosong nakatingin dito na nagawa lang naming patagalin ng halos kalahating oras bago niya kami nahuli. Sa ganitong takbo, parang mas mabuting patagalin ko na lang ng mas matagal ang oras, kahit pa ang kapalit ay ang aking buhay. Tutal, pinakiusapan niya kaming patagalin ang oras. Naglabas naman ng enerhiya si Won Am, sinasabi niya na Miss Tang, bubuksan ko ang daan, kaya lumabas ka na rito. Nakatingin lang sa kanya si Tang Seryong na walang masabi. Na sinabi sa kanila ng kalaban na makapagbagbag damdamin naman yan. Dito sa gitna ng digmaan. At pagkatapos sinigaw nito na dakpin sila. Maaari ninyo silang patayin kung manlaban sila. Mula sa likuran nila makikita ang makapal na usok na ang mga kalaban ay nagliliparan sa hangin habang naghanda naman ang dalawa sa pakikipaglaban. At pagkatapos napatakip sila ng muka ng isang malakas na pagsabog na pumuno ng alikabok sa paligid na aga na nagtakip sila ng muka. Nanlaki ang mata nito sa kanyang nakita na napasabi na ano yon? Mula sa makapal na usok ang ating bida ay nagmamadaling lumipad papunta sa kanila. Makikita siya na seryosong nakatingin, sinabi pa ng lalaking sa isip na nantutok ng espada sa dalawa na isang tao. Mula sa malayo makikita ang pagsabog na ang alikabog at mga kalaban ay nagliliparan sa hangin. Habang napapalibutan sina Tang Seryong at Won Am na patingin. Ang dalawa sa mga nagliliparang mga kalaban sa ere. At pagkatapos nakita nila ang ating bida mula sa makapal na usok. Na siya ay tumingin sa gilid na may malamig na mga tingin. At dito na po nagtatapos ang ika-145 kabanata. Ika-146 na kabanata sa pagpapatuloy. Masayang sinabi ng dalawa nang makita nila ang ating bida na Jinmu. Seryosong sinabi naman ng ating bida na kayo. Na naiinis pang sinabi niya ng mga bastardo. Sinabihan ko kayong ubusin ang inyong mga patagong sandata, tapos tumakas. Hindi ko sinabi sa inyong ipuwersa ang inyong sarili ng ganito kahirap. Pwede sanang mapahamak kayo. Na malungkot na tumugon sa kanya ang dalawa na pero kami lang ay.
na hindi na nila itinuloy ang kanilang pagsasalita. Na masayang sinabi ng ating bida na huwag lang kayong tumayo dyan. Tumakbo kayo kung ayaw niyong pangmamatay. Na mabilis na tumakbo agad papalayo ang dalawa sa utos ng ating bida. Habang sinigaw nito na pigilan sila. Huwag niyo silang hayaang makatakas. Na hinawakan naman siya ng ating bida sa kanyang balikat. Napatingin ito habang may pagtataka. Nakangiting nakatingin naman sa kanya ang ating bida habang sinasabi niya sa kanyang isip na ang tagal na rin pala, 2 taon na. Pero grabe, tumanda na nga talaga siya. Dagdag pa niya sa kanyang isip na gusto ko siyang tulungan ang hangal na si Cheon Woo-myung dahil medyo matalino naman siya. Pagkatapos inalis sa pagkahawak sa balikat siniko naman niya ito ng mahina sinasabi na Mo Won-ryo. Na pinagtatakahan naman ito niya. At pagkatapos masayang sinabi ng ating bida na sana ay handa ka sa mga darating. Nakatingin lang sa kanya ito na talagang naguguluhan na sila ay tumigas na parang bato. Humakbang ang ating bida na makikita ang lupa na bumitak na tila naging isang sapot ng gagamba. At pagkatapos makikita ang mga taga-heavenly sect na mga mandirigma ay muli na namang lumipad sa hangin. Na makikita ang mga ito na napapaungol na lang sa sakit na natatakpan ng makapal na usok mula sa ere. Napaharang naman ng kamay si Mo Won-ryo nang makita niya ang mga tipak ng bato ay nagliliparan. Na napasabi ito sa kanyang isip na siya ay nawala. Na makikita ang kanyang mga mandirigma ay nakahandusay sa lupa. Napangiwi ito ng muka nang mapagtanto niya ang nangyari na sinabi pa sa isip na pero. Ano? Ang atake niya kanina. Sobrang kakaiba, walang ni isang tao ang namatay mula sa atake niya. Na makikita ang mga Iron Squad na umuubo na nahihirapan. Pagkaraan ng ilang sandali. May mga kabayo na mabilis na papalapit kay Mo Won-ryo. Pagkalapit nito tinawag siya at sinabi na ano ang nangyari. Tumugon ito na sir. Lumuhod si Mo Won-ryo sa harap ni Cheon Woo-myung habang sinasabi na patawad. Napigilan ang pagsulong dahil sa biglaang mga nanghimasok. Parusahan niyo po ako. Nakatingin si Cheon Woo-myung habang pinagmamasdan si Mo Won-ryo na yumuyuko at humihingi ng kasalanan. Sinasabi sa kanya na ayos lang yan. Ipaliwanag mo na lang. Inangat ni Mo Won-ryo ang kanyang ulo, sinabi niya na pagkasugod namin sa harapan ng Heavenly Hero Sect, inambush kami ng mga martial master. Natumugon itong nagtataka na martial master. Muli na namang sinabi ni Mo Won-ryo na ang isa ay isang Taoist at ang isa naman ay babae na mula sa Tangklan. Makikita ang mata ni Cheon Woo-myung na nakatingin sa ibaba, sinabi niya na isang Taoista at babaeng mula sa Tangklan. Bakit sila narito? Sa isang labanan sa pagitan ng mga hindi ortodokso. Sinabi pa sa kanya ni Mo Won-ryo na ang problema ay ang lalaking dumating pagkatapos. At isa rin siyang Taoista. At isa siyang martial master ng power key. Nagulat si Cheon Woo-myung sa kanyang narinig. Na napasigaw na isang Taoista na may power key. Siguradong siya yon. Ang True Dragon na si Pung Huan. At anong ginagawa niya rito kung ang Kunlun at ang demonic cult ay nasa gitna ng digmaan? Sumagot sa kanya si Mo Won-ryo na hindi si Pung Huan yon. At isa yung batang Taoist. At mukha pa siyang wala pang 20. Lalong gumulo ang mukha ni Cheon Woo-myung sa kanyang narinig na napasigaw na ano. Paano nangyari yon? Sinabing muli sa kanya ni Mo Won-ryo na Ginoo, may narinig ba kayo tungkol dito? Baka ang dahilan kung bakit tumalikod sa atin ang Heavenly Hero Sect ay para sumuko sa Orthodox Muslim Alliance. Dagdag pa nito na ang mga Taoist at ang Tangklan. Bakit nila tutulungan ang Heavenly Hero Sect kung hindi naman yon ang dahilan? Pagkarinig ni Cheon Woo-myung ay napasimangot ito ng muka. At naiisip ang imahe ni Gong-hu. At sinabi ni Cheon Woo-myung na ang Gong-hu na kilala ko ay hindi niya magagawang gawin yon. Totoo, kailangan nating puksain ang Heavenly Hero Sect dahil ito ang utos. Pero, hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman ko para sa kanya. At pagkatapos sinigaw niya na hindi mahalaga kahit pasangkot ang mga Taoist at ang Tangklan. Tumindig kayo at umatake. At biglang isang lalaki ang sumigaw mula sa likuran, sinisigaw na squad leader. Vice squad leader. Napalingon si Cheon Woo-myung at napatanong na ano yon. Sinabi nito na mayroong hindi tama. Dagdag pa niya na wala tayong mabutas sa frontline kahit kaunti. Nanlaki ang mga mata nito na sinabi pa sa kanila nang nag-uulat na ang mga ito ay hindi taktika ng Heavenly Hero Sect.
At para bang nasa panig nila si Jegal Hyobjin, ang dakilang strategist. At pagkatapos makikita ang labanan ng magkabilang panig. Na sinisigaw ni Jeoksaeng na ipasok ang ikalawang grupo at paatrasin ang ikatlo. Sinigaw pa niya habang napaturo na utusan ang mga palaboy na harangin ang mga naunang grupo ng kalaban at magpadala ng hiwalay na unit para salakayin ang likuran nila. Pakisama rin ang mas bihasang mga mandirigma sa grupo, mabilis na tumakbo ang isa habang sumagot na naiintindihan ko. Napakunot ng noo ang sect leader habang napatingin ang mga mata nitong lumiliit. At sinabi niya sa kanyang isip na dahil sa mga taktika na naisip ni Jeoksaeng agad-agad, hindi nakalusot ang Iron Sword Squad sa ating frontline. Dagdag pa niya na wala ni isa ang nakaisip na magagawa namin ito. Sinabi pa niya sa kanyang isip na dahil buong buhay ko ay namuhay akong isang hindi ortodoksong mandirigmang martial artist, hindi ko kailanman naisip kung gaano kalaki ang impluensya ng isang general na strategist. Isang lalaki ang mabilis na tumatakbo papunta sa kanila. Sinigaw nito na sect leader. Natumugon siya na ano yon? Hangos na hangos itong tumugon na ang Iron Sword Squad. Ang Iron Sword Squad ay nag-aatrasan na. Makikita ang mata nito na biglang nagkabuhay. At masayang tumawa na may pawis sa kanyang muka. Na mabilis namang nagsalita si Jeoksaeng na panatilihin ang formation. Huwag tayong magpapakampante hanggat hindi sila tuluyang nawawala. Masayang humawak naman sa kanya ang sect leader na malakas na tumawa, sinasabi sa kanya na ang galing mo. Nagawa mo. Nagulat naman si Jeoksaeng sa sect leader. At masayang nakapikit nitong sinabi na salamat sayo. Kung hindi dahil sayo, hindi namin to magagawa ng mahusay. Tumingin sa ibaba na may lungkot sa kanyang tinig na salamat at naging maayos ang lahat. Dagdag pa niya na makikita ang mga nag-aatrasang kalaban na buti na lang, napigilan natin sila. Pero panandalian lang ito. At sumapit na ang gabi na makikita ang tent na ito. Matapos bumuo ng alert group bilang paghahanda sa posibleng surprise attack sa gabi, masayang nagtipon ang mga pinuno. Isang maliit na drinking party ang inihanda upang ipagdiwang ang maliit na tagumpay. Bagaman hindi magandang malasing sa panahon ng digmaan, gusto niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat kina Jeoksaeng at Jinmu na nagbigay ng malaking kontribusyon. Na sinabi ng anak ng sect leader na hindi ko kailanman inakalang mapipigilan natin ang Iron Sword Squad. Na sinabi naman ng elder na ang galing mo para makaisip ng gano'n ng estratehiya. Habang masaya sila, tahimik lang na seryosong nakatingin ang sect leader sa kanyang unahan. Pinagmamasdan pala niya ang ating bida habang siya ay tahimik lang na umiinom ng alak. At pagkatapos masayang tinagayan siya ng anak ng sect leader habang sinasabi na hindi ko kailanman malilimutan ang naitulong mo sa amin, ngunit maaari mo bang ipaliwanag kung anong estratehiya ang ginamit mo? Napuno ang baso, ngunit hindi masaya ang mukha ni Jeoksaeng. Na sinabi niya na ito ay isang estratehiyang binanggit sa 9 grounds mula sa aklat ni Sun Tzu. Ito ay upang nang bigla siyang napatigil ng sinabi ng dalawang elder habang tumatawa na ang Art of War ni Sun Tzu. Na sinabi ng isa na nabasa mo ang libro niya. Ang galing mo. Tumatawang sinasabi pa sa kanya ng anak ng sect leader na naniniwala akong magiging maayos din ang laban mo bukas. Kung kikilos ka tulad ng ginawa mo ngayon. Tumango ang bawat elder bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Wan Wonho, ngunit awkward ang pakiramdam ni Jeoksaeng sa isang di pamilyar na sitwasyon. At nagulat na sinabi na paumanhin? Akala ko ngayong araw lang ako ang may hawak nito. Nagulat ang mag-ama sa kanilang narinig sa kanya at sinabi na para sa ngayon lang. Lahat ay nagtuon ng pansin kay Jeoksaeng, sumunod kay Wonho Won na tinitigan si Jeoksaeng na tila naguguluhan sa mga salita ni Jeoksaeng na bumulong sa isang maliit na tinig na halos hindi marinig. Nang bigla siyang maging sentro ng atensyon, inurong ni Jeoksaeng ang kanyang liig na parang pagong at tumingin kay Jinmu. Na sinabi na Sir Mujin. Na may kakaibang ekspresyon ng muka ang ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na ipinamalas niya ang matinding tapang kanina na para bang siya ang tunay na pinuno ng labanan. At pagkatapos sinabi niya na okay lang iyan. Nanginginig ang boses ni Jeoksaeng na may pag-aalala, sinabi niya na sa totoo lang. Hindi na natin pwedeng ulitin ang mga taktikang ginamit natin ngayon. Maaari pa nating mapigilan sila bukas at sa makalawa, pero habang tumatagal, mas marami tayong mawawalang tauhan. Napaseryoso ng tingin sa kanya ang mga elder, sinasabi pa sa kanila ni Jeoksaeng na sa pinakawalang kwentang sitwasyon, bukas, mawawalan tayo ng doble sa bilang ng nawala ngayong araw.
Pagkatapos nyon, dodoble na naman ang bilang. Hanggang sa tuluyan tayong matalo. Napakunot ng noo ang sect leader na sinabi sa kanya. Nawala na ba talagang paraan para manalo? Nakatingin sa ibaba si Joksaeng na sinabi na sa totoo lang. Kung gusto talaga nating tapusin ang digmaang ito, wala tayong ibang magagawa kundi sumuko. At dito na po nagtatapos ang ika-146 na kabanata.